Tinawag ni Senator Sherwin Gatchalian na temporary setback ang pagpapalaya ng Czech Republic kay former Congressman Zaldico. Pero sa puntong ito, mas dapat anyang tutukan ng pamahalaan ang pag-secure ng red notice sa Interpol laban kay Ko. Pag-usapan natin yan kasama ang international law expert at Vice Chancellor ng La Salle Bacolod na si Attorney Ralph Sarmiento. Magandang tanghali po, Attorney Sarmiento. Salamat po sa oras. Unahin po natin ito, kailan lang pinag-uusapan natin, ano ba yung dapat na hakbang o mabilis na aksyon ng pamahalaan after, I don't know, several days or I'm not sure kung hindi naman po yata umabot ng 1 week or umabot nga na pumunta ang team po ng DOJ sa pangunguna po ni Secretary Vida at ngayon nga kaninang madaling araw sa kanilang press conference, wala na pala sa kustodiya ng Czech Republic si former Congressman Zaldico. Sa tingin nyo, Attorney Sarmiento, anyari? Ano po kaya ang nangyari? Definitely isa itong malaking setback on the part of the Philippine government, especially na parang on our part, no, mga kababayan natin are already expecting, no, that the Philippine government will be able to secure his return to the Philippines at the soonest possible time. Nabigay ng timeline pero unfortunately ngayon so parang na-overtake na tayo ng mga circumstances that are beyond our control. Tingin niyo po, saan tayo kinulang? Kasi di po ba pinag-usapan natin na yung kailangan yung mabilis na pakiusap, diplomatic channels, gamitin. Mayroon pa nga tayong UNCAC na napag-usapan, Attorney Sarmiento eh. Opo, actually narinig ko rin po sa mga press conference ng Department of Justice nga they were also intending to invoke UNCAC, particularly yung Article 44 ng UNCAC. And we were also talking about yung the necessity, the urgency for diplomatic negotiations. Pero unfortunately, parang hindi ko po nakita sa mga usapin at saka mga developments na nagkatalagang diplomatic or high-level negotiations between the two governments, the Czech Republic and the Philippines. Kasi po yung pinadalang team doon with the DOJ Secretary, parang apparently yung narinig ko parang kinakausap nila just the police authorities, hindi pa talaga yung either Department of Justice or Secretary of Foreign Affairs. So I was personally I was expecting something more na talagang when say diplomatic negotiations, it has to be coursed through yung embassy natin doon or yung talagang high level, either Secretary of Foreign Affairs to Secretary of Foreign Affairs, if not possible yung President o Prime Minister, yung mga ganong level talaga na usapin. Bakit po kaya ganoon yung naging yung naging aksyon ng ating pamahalaan? It was April 16 noong sabi nga ng Pangulo sa kanyang post nahuli na. Tapos after a week or so, sinabi na technically hindi naman siya nahuli. So yung parang hindi po na-handle ng maayos or bakit parang nangapa ng matagal bago pa, kagaya po nito, si Secretary Vida nang pumunta doon only to find out na wala na pala sa Czech authorities. How can we not know bago pa sila umalis? It's been several days. Well, apparently din po kung narinig niyo sa press conference, no, kaninang madaling umaga na parang wala silang nakuwang talagang definite and clear information regarding the matter from the time he was detained, from the time he was released, no? Parang hanggang ngayon parang hula-hula lang tayo eh. Hindi natin alam kung ano talaga yung legal cause for the detention or deprivation of liberty or why was he held in detention. Legally on the part of the Czech Republic under Czech law and jurisprudence or sa mga legal processes nila. So hanggang yung pagka-release sa kanya, parang hindi rin clear on the part of yung pinadalang team natin, parang hindi rin clear sa kanila kung ano talaga yung cause of the release. Or pinayagan lang bang umalis or he was may nag-claim ng diplomatic claim on his behalf or may mga rights ang in-invoke under the as a traveler under the Schengen Convention. So parang ang atin dito parang hula lang lahat.
Opo, pero itong mga ganitong detalye, bago man lang sila pinapunta do'n, hindi po ba dapat ay naaksiyunan na po ito ng Department of Foreign Affairs initially, na may mga detalye na, "Wag na kayong lumipad, wala na pala si Zaldico doon." Mga ganito man lang, detalye ay ganoon po ba talaga kahirap ilabas ng isang bansa or ng isang like with Prague po, like Czech Republic ano, na hindi nila mailabas na yung detalye government to government? May mga restrictions din po kasi 'no, like, Ah, apparently they were invoking the data privacy, yung mga data privacy laws, under the, European Union. Kasi po, actually mas stricter yung mga data ah, privacy, regulations nila dun 'no, sa European Union. And then, of course factor din po dito yung the fact na we're dealing with a foreign jurisdiction, and then, much of this matter actually depends on their own laws, processes, and jurisdiction. So kahit na po talaga na by virtue of committee, as parang dalawa tayong independent state na parang magko-coordinate tayo, pero ultimately it will depend on their own laws and processes. Pero yung na-notice ko pa dito, yung mga inquiry yata, from yung parang Justice Department ng Czech Republic, parang hindi yata umabot dun yung kaso ni Congressman Saldico. Parang nandun lang sa immigration police na level. mhm. So most probably, it was decided based lang doon, parang ordinary traveler na na-hold, and then Yes. may problem yung passport or may problem yung documents niya, and then so normally anong gagawin doon? So parang wala pa talagang demand or parang coordination with the Philippine government kung anong gagawin doon. So kung pag-uusapan po natin immigration to immigration, hindi rin basta-basta makapaglalabas, makakapag-share ng detalye po ang Czech authorities because of, you were saying, the data privacy European Union? Opo. May mga restrictions po dun. It must be overridden by a higher or a superseding law. For example, a treaty between the two states, or for example, kung may mga law enforcement, cooperation agreement tayo na we can supersede yung we can argue based on necessity, or may mga separate agreement tayo with respect to these matters. Otherwise, kung wala doon, yung data privacy, personal privacy of the person as a traveler will be respected, especially if he'll be invoking his rights under the Schengen Convention. Kasi under the Schengen Convention naman, kasi talaga there has to be, a right to the free mobility within the Schengen area. And the fact na-check sa border na supposedly actually wala dapat border. Kaya lang Yeah. parang siguro timingan lang. So parang, it's, parang may ano dun, may konting problem dun kasi dapat walang border in the first place. Opo. So bakit siya na-border check in Germany? So apparently, parang naghihigpit yung Germany Germany. ng kanilang Aha. border, hanggang September ata. So parang siguro may mga reports sila na natatanggap that they need to take some police measures to protect their border. Mhm. I'm sure, Attorney Sarmiento, ay natutukan niyo po itong storyang 'to 'no, from April 16 nga Opo. up to now. Ay Mm. saan nagkulang or sana mas may nakita tayong resulta kung ginawa lang ng government ang ano po? Well, as we have been saying 'no, kasi yung legal remedies natin limited, eh. Wala tayong extradition treaty, wala Mhm. tayong, law enforcement or police cooperation agreement with them. So, and then unfortunately, hindi pa rin nailabas yung, Interpol Red Notice. Mhm. So we're actually just down to deportation, and yung deportation will be subject to the laws of the Czech Republic, yung kanilang immigration laws. But it could have been expedited through diplomatic channels. So by a request of one state to another, by reason of parang committee, between the two states. Mhm. Paano kaya po gagawin 'yun, malaya na ulit si Ko?
Yun po yung problem ngayon. So yung problema natin ngayon is the uncertainty, siyempre location niya, how do we, so we're back to zero, although alam natin na most probably he's still in the Schengen state, Yes. Schengen area. Kaya lang, so walang definite Napakalawak. location. Napakalaki, Napakalawak at napakalaki na. attorney. Kasi sabi niyo nga, okay, sa lahat 'to, ilang bansa 'yan Hmm, na kasama and 29 po. he could travel puro land travel ang ginagawa na hindi naman talaga kailangan ng pasaporte, 'di ba? Opo. Nagkataon lang naman na hinanapan siya nung pumapasok siya sa Germany. But then again now, abay, hindi na natin alam kung nasaan siya. Opo, so technically yun talaga yung problema ngayon. So location, and at the same time of course we need to determine kung ano talaga yung status niya, why he is able to roam around the Schengen area. May Schengen visa ba siya, okay, na in-issue, and which particular state or Schengen state ang nag-issue ng visa nito, or does he really have a golden visa issued by Portugal? Yun yung mga allegation. So I think the Philippine government should really look into these matters, kasi kailangan natin talagang maintindihan yung nature ng kanyang pag-roam around or pag-stay, or yung his right to stay in the Schengen area. And kasi dun pa lang natin maseset kung ano yung kailangan ng mga legal strategy or legal remedies na kailangan na pwedeng ma-take ng Philippines with respect to this matter. Kasi ngayon, usapin pa rin yung red notice sa Interpol. Eh, it's Opo. been 9 months. Sinasabi naman nila, nung September pa talaga nag-apply. Kaso mukhang malabo dahil may bahid or may kasamang usaping politika on that. Hindi ka po. Opo. Okay, so yan, that's one option natin. Kahit na i-push pa rin nila, pagpatuloy yung pag-seek ng red notice sa Interpol. Then now you're saying, Attorney Sarmiento, na posible pang gawing extra effort ng ating pamahalaan through maybe DFA or I don't know, DOJ na i-trace, i-trace kung sino ang nagbigay ng visa, anong klaseng visa mayroon nito, and Opo. maybe paano po yun, i-justify na may kaso na yan, kinansila na namin ang pasaporte niyan, fugitive na May yan may dito may sa ating bansa. confusing, and yung isang confusion pa kasi, as I was listening sa press con kanina, apparently may tatlong visa, tatlong Yes. passport I mean, no? So Oo. may official passport issued to him as a public official na pwede niya actually gamitin, no? Yeah. To enter the Schengen area. So hindi clear kanina sa press conference kung ano yung status ng official passport na yon. Was Aha. that official passport already canceled? Kasi narinig ko sa press conference kanina, yung na-cancel lang was yung parang ordinary passport niya. Aha. So it was canceled I think in September, and then nag-expire pala nung September I think last year, and then nag-apply siya ng bago ng renewal. So yung what was canceled by the court, by the region, by Sandigan Bayan, was the new passport issued, yung current passport niya. Mhm. Pero there was no word kanina sa press conference. I was waiting for somebody to ask the question, ano yung status ng official passport niya? Nung other two Was that passport, also was that also canceled? kasi di po ba sabi nila tatlong passport, isa lang yung nakansela. Opo. In the first Opo. place, kung alam nilang may tatlong pasaporte, bakit hindi pa kinansel lahat? Yun nga po yung I was also wondering. Na baka late na rin nilang na-realize or nalaman na tatlo pala ang hawak Posible. niyang pasaporte? Ganun Posible po. po. Oo. Although yung isa which expired last September, I think, no, September 2025. So technically wala na pong visa 'yon. Okay? So it's already an expired passport. So technically hindi na kailangan i-cancel 'yon, no? So ang kailangan lang cancel is the current passport, yung valid passport na ngayon, which is valid and effective. So kung nag-apply sa 2025 September, so that's valid up to 2035. Kaya lang po yung question ko talaga is was the official passport. Ano yung nangyari sa official passport? So ano po yung status nun? Was that also canceled or nakalimutan yung official passport? Mm. Okay, balikan ko po itong visa that we're talking about, kung sino nag-release or nagbigay po sa kanya ng, um, ng visa, at kung may golden visa nga siya, at kung hanggang ngayon Opo. sinasabi may Portuguese passport, wala naman palang Portuguese passport. Ito pong mga detaleng ito, how come we
parang wala tayong talagang detalye. Pwede naman po yan ng Foreign Affairs, di ba? Asikasuhin. Get me all the Opo. details. And kunwari, itong bansang ito ang nagbigay ng visang ito, can we request to have it canceled? Ito pong visang ito dahil nga may kailangan siyang iuwi. Fugitive na siya sa Pilipinas. Hindi po ba pwedeng ganoon? Technically po pwede. May mga Oh, basta may basehan po 'no, ng yeah. request for the cancellation of the visa if it can be, established na it's a violation of, Schengen rules 'no, that is a fugitive in the Philippines, it can be a ground. Pero hindi po gano'n din kadali, Yeah. because, siyempre yung validity ng visa, it also depends on the compliance of the applicant sa Schengen rules and procedure. So yung pinakamabilis dito talaga is an international manhunt which can only be made possible by an Interpol Red Notice. Mhm. Sabi niyo naman, hindi tayo naubusan pa ng opsyon. May magagawa pa. But Oo. it's been a while. But now we're talking about other options na kung day one pa lang lahat ay sinubukan na, maybe mas lalong lumiit ang mundo niya at nakauwi na siya or mas malapit na siyang napauwi dito sa Pilipinas. Ang tanong tuloy ngayon, ang reaksyon tuloy ng ilan nating mga netizens, attorney, talaga bang gustong pauwiin si Zaldico sa bansa? Well, hindi ko po alam 'yun basta so yung alam Yeah. natin, well Mhm. gano'n 'no. I hope, lahat ng efforts 'no. So, well basically may mga of course, we also have to consider na hindi lahat under sa control ng Philippine government. Although of course, what's important is that, yung question do'n, ginawa ba natin lahat yung puwede nating magawa to ensure his return to the Philippines once the time we knew that he was being held by another foreign jurisdiction, like in this case, the Czech Republic. At sa lahat po ng nakita niyong aksyon ng government, nagawa nga po ba lahat bilang international law expert, Attorney Ralph? Kung sa akin po, may mga nagawa pa po sana. Marami pong Yung time element po kasi talagang time element po, eh. Kasi if you are a traveler and then na-hold ka because of some problem with your documentation, so siyempre mag-i-insist ka din po na ano, na siyempre right mo mag-travel, may malakad ka na ganito and then, depende po kasi talaga yun, eh. So kung yung document lang talaga, so it really depends, eh. So we also do not know kung ano yung naging, explanation ni Mr. Saldico with respect to his documents. And probably, baka nakabigay siya ng magandang explanation Mhm. for the fact na either yung dinadala niya was an expired passport, baka pinaniwalaan siya na yung kanyang valid passport ay nasa bahay o nakalimutan niya, or probably they were able to give kahit na siguro napadala nila yung valid na passport na hindi pa na-cancel, na nakatid doon sa detention facility where he was being held. So ang daming possible factors na or na pwedeng nangyari at the background na hindi natin alam. And unfortunately, parang yung relay of the information parang hindi na willing yung police authorities ng Czech government to disclose any further information. So kanila siguro on their part parang ayaw na nila makisawsaw, basta wala na sa amin. Ganun yung nangyari. Marami pong salamat, Attorney Ralph Sarmiento, International Law Expert at Vice Chancellor ng La Salle Bacolod.